Bakit gusto niyo po magpa-DNA? May anak din po kasi akong 3. Alam po niya yun. So ayaw po niyang maniwala. Nasa kanya po yun. Sir, wala po kaming relasyon yan, sir. Wala? May nangyari ba sa inyo? Wala. 3 Meron, beses. sir. Oh, kung may nangyari sa inyo, that's possible na anak mo ngayon. Willing ka magpa-DNA test. Yes, sir. Jenny, ganito ipapa-DNA test natin ikaw at saka yung si Sargento. Opo. Sa oras na lumitaw na siya nga talaga ang papa mo, babalikan natin siya for the past 12 years. Ngayon, kapag lumitaw na negative, karapatan niya na tumanggi sa mga request ng mama mo para suportahan ka. Sana maintindihan mo yon. Matagal ko na pong gustong makita si Papa na matagal ko na po yung hindi nakikita. Gusto ko rin pong makakuha ng sustento sa kanya. Kasi matagal ko na po siyang hindi nakakapagbigay. Sa DNA test, wala kang gagastusin. Sagot ko lahat. Ha? Thank you Salamat po. po sa pagpunta. Magandang araw po, Ma'am Cheryl, na nandito kami para malaman yung kwento niyo po. Paano niyo po nakilala si Sir Arnel? Matagal ko na po siyang naging kaibigan po. So, 2 years ago po. 2010 and 11. 12, ganun ma'am. Tapos noong 2012, yun na po yung start na nagkaroon po kami ng mutual understanding po. Tapos yun na po, doon na po nagsimula na nagkaroon na po kami ng pangyayari po sa amin dalawa. Pero hindi kayo naging official na mag-boyfriend-girlfriend that time, ma'am? Hindi po, biglaan lang po kasi siya. Hindi ko nga po in-expect na magkakagusto siya. Yung parang mapapansin po niya ako. Kasi kaibigan lang po yung turingan po namin nun. Bali, ano nga trabaho niyo po doon, ma'am? Helper po ako doon sa Maritime po. And then si Sir, ano naman ang saang opisina po siya nakadestino doon? Doon din po siya. PO3 po siya noon. Bali, kasama ko po siya doon. Tapos, ang pinakaboss ko na rin po siya. Okay, so paano po nagkaroon na nagkamabutihan kayo? Paano nag-umpisa? Nag-umpisa po yun nung nagiinuman po sila nung isang kasama po niyang polis. Si Spayo pa ang pangalan nun. Tapos, syempre po ako, inasikaso ko lang po kasi sila. Kasi yun naman po yung trabaho ko po doon. Asikasuhin yung kung ano yung dapat nilang ikukuman pa sa akin. Tapos, nakainom na po siya. Sobrang lasing na siya, ganun. Tapos po, hanggang sa nakahiga na po siya sa sahig, syempre bilang naging concern po ako sa kanya, inalalayan ko po siya para iangat po dun sa kama. So ngayon pag-akangat ko pa sa kanya sa kama, bigla pong tinulak niya ako papunta sa kanya. And then, yun nga po, may inamin po siya sa akin na gusto niyang may mangyari po. Tapos sabi ko sa kanya, kung sigurado ka, may 3 kong anak, saka isa pa. Baka mabuntis mo ko, anong gagawin mo? Tapos, hindi po siya nakinig. Tinuloy po niya yung gusto pa niya mangyari. Bale, yun ma'am, nasundan pa ng ilang beses na pangyayari. Tapos pangalawa po. Pero hindi na po siya lasing nun, ha? Tapos sabay na nga po kami kumain nun, eh. Bale, ano yun ma'am, yung 3 beses na pangyayari na to, nangyari ba sa loob lamang ng 1 linggo? Opo, parang ganun. Okay. Kayo pa, may karelasyon po kayo ng panahon na yun? Wala po, single mother po ako nun. Alam po niya na single mother po ako, kaya nga po nagtatrabaho ako. Okay. Ngayon po, ano ang nangyari? Nabuntis po kayo? Opo, sinabi ko sa kanya na hindi na ako dinadatnan. Tapos bumili po siya ng pampalaglag po. And then, syempre, sinunod ko naman po siya. Ngayon po, nung dinugo po ako noon, sinabi ko sa kanya, binigyan niya ako ng 2,000 and then para magpa-check up. Nung nalaman ko pa sa OB-GYN ko po sa doktor, sa Metro Doctor Line Clinic po yun eh. Sabi sa akin na minimal hemorrhage lang po. Wala naman daw po nangyari sa bata. So, nakonsensya po ako kasi may 3 pa po akong anak eh. So, syempre kung ipagpapatuloy ko, yung buhay ko naman yung mariris, kawawa naman po yung 3 kong anak. Tapos ngayon nga po, nung nalaman kong ganun, binili ko ng vitamins.
Tapos sinabi ko po sa kanya na gano'n, minimal hemorrhage lang. Nagalit po siya sa akin. Sinabihan niya ako na, mo ko. So sabi ko, wala naman nangyari sa bata. Hanggang sa kinakausap ko po siya sa opisina, ayaw niya akong sagutin. Sabi ko, kahit yung sa bata na lang, kung ayaw mo sa akin, di ba? Yung sa bata na lang, kasi ito na yan ginawa naman natin to di ba? Sabi ko gano'n. Hanggang sa wala siyang malinaw na kasagutan, tapos nung nalaman kong gano'n, umuwi na po ako dito sa Cavite na buntis po ako na puno ako ng galit sa kanya. Sabi ko, ngayon, nung nanganak po ako, tiniis ko po yun. Hindi pa ako nakapaghanap buhay. Wala po talagang, hindi siya nagsuporta hanggang sa manganak po ako sa pabelya. Tapos yun nga po, nilabas ko na po yung bata hanggang sa, syempre, nagpapalakas mo ko. Tapos may mga anak pa ako na. Bale, ilang taon na ngayon, ma'am, si Jenny? 12 years na po. So, sa loob ng 12 years, ay hindi po nakapagbigay si Sir Wala po po, sa inyo ng ma'am. sustento. Opo, ma'am. Paano niyo ho na-explain po sa bata na gano'n ang sitwasyon? Inunti-unti ko lang po. Nung ito na lang po siya na edad na siyang ganito. Pero noon po wala pa akong sinasabi sa kanya. Nito na lang po siya na nagkakaedad na po siya ng 12, sabi ko ganyan. Tapos pinapakita ko yung picture ng tatay niya. Sabi ko, ayan pa yung papa mo noon, buti na lang may naitabi akong picture kasi noon medyo may okay pa kami sa Facebook noon Kaya naipaprint ko, sinave ko. Pero ano ang explanation mo sa kanya nung maliit pa siya na tatanong ba siya kung may tatay siya? Wala po siyang tanong sa akin, nung tahimik lang po siya. Nito na lang po siya nung nag-12 na po siya. Jenny, magandang araw sa'yo. Nung nagtanong ka na kay mama, anong sinabi mo sa kanya? Kailan ko po ba makikita si Papa? Tinanong mo ba kung sino ang papa mo? Ano po? Anong sabi sa'yo ni mama? Pinakita niya po sa akin yung picture ni Papa. Nakausap mo na ba siya sa chat? Hindi pa po. Anong mga gusto mong maranasan? Ano po, kumpleto yung pamilya. Tapos, Masaya. ma'am, gaano po kahirap bilang ina na itago sa bata yung nangyari? Mahirap po. Kasi kung mga kasalanan po kasi namin dalawa, tapos nahirapan po yung bata. Ano yung pinapaintindi mo sa kanya ng mga panahon na maliit pa po siya? Sabi ko, papa mo, nasa malayo, nagtatrabaho. Kaya nga alam, sinasabi ko po sa kanya yung totoo na pinapalaglag ka. Kasi nga, ayaw maniwala. Sabi ko, hayaan mo, pagdating ng araw, hanapin na lang natin papa mo. Nung sabi mo na sa kanya yung katotohanan, ma'am, ano ang nagbigay po sa inyo ng lakas para ituloy po yung laban po na ito? Yung nagbigay po ng lakas sa akin, yung habang nabubuhay po ako, ipaglalaban ko po yung mga anak ko, kung sino man yung mga tatay nila. Kasi karapatan po nila yun bilang bata. Kahit ako na lang po yung apihin. Yung mga anak ko po, paglalaban ko po yun. Kahit ano pong mangyari, kahit ano pang panghusga gawin po sa... Masakit po. Kasi panghusga, saka yung ang hirap nung hindi ka pinapaniwalaan kahit nagsasabi ka na ng totoo. Although, kasalanan ko naman din po. May kasalanan din ako. Pero hindi naman po lagi tayo nagsisinungaling May katotohanan din po tayo sa bawat ginagawa po natin sa buhay natin. Kaya, this time po, talagang paglalaban ko po talaga na ganun po yung nangyari sa amin ng ama niya. May mensahe ba kay ma'am na isparating kay Arnel? Actually, alam ko galit sa akin yan Siyempre yung ginawa ko ginagawa ko ngayon. Meron pa nga pong nakapagsabi sa akin na kabaro niya na pag pinagpatuloy ko daw yung pagre-reklamo ko, baka daw mamaya kung ano daw mangyari sa akin. Hindi ko na lang po iniisip yun. Ang iniisip ko yung bata. Ngayon po na anong grade niya na ho ba, ma'am, sa darating na pasukan? Grade 8 po siya, sa awa ng Diyos. Jenny, ano nga gusto mong kurso? Pulis na lang po. Pulis. Bakit gusto mo rin maging pulis? Para maisip ko pa rin si Papa. Ayun. Tapos, ma'am, ano yung mga napansin mo na mayroon ba silang hawig ni Sir Arnel? Mayroon po. Anong features po, physically? Sa bunganga po. Saka sa ilong.
Halos lahat nakuha po niya sa ama niya eh. Minsan nga po sabi, parang di ko nga daw anak. Sabi ko, syempre kamukha ng tatay yan eh. Sabi ko gano'n. Ano nga reaction mo, ma'am? Sinasabi niya na hindi lang naman daw siya, kundi marami daw lalaki kaya na nakasalamuha mo at biktima mo daw. Isa rin daw po siya sa mga biktima mo. Ano ang masasabi niyo po dito? Eh di ba dapat po tayo yung mga babae ang nagiging biktima? Ba't baliktad ngayon, lalaki pa? Eh kung tutusin, sila yung lumalapit sa atin, di ba? Tapos pag may nangyayari na, sasabihin sila ang biktima. Di ba unfair naman po yun? Kung tutusin po, ako lang po yung nakakaalam sa sarili ko kung sino at hindi po yung tatay ng mga anak ko po. So, ito po ma'am, gaya po na nga pangako ni Idol Rafi, no, sagutin ho namin yung DNA testing po nila. From Zamboanga, palili pa rin po namin si Sir Arnel dito po sa Manila para maisagawa yung DNA testing. At doon po natin malalaman kung ano po ang magiging resulta ng DNA, kung magmamatch po sila ni Sir Arnel. So may mga documents po tayong kailangan ihanda at i-prepare at i-update po namin kayo sa schedule. So by this June po, no, isagawa ho natin yung DNA testing. Kasama rin po kayo, ma'am. Kukuhanan rin po kayo ng DNA sample. Lahat po kayo. Maraming salamat po kay Sir Rafi Tulfo po dahil matutupad na po yung pangarap na matapos na po itong problema namin. At sa pagpapa-DNA po ni Sir Rafi, maraming salamat po. Lubos po talaga po akong magpapasalamat. At sa haba-haba po ng panahon, matatapos na po itong problemang kinakaharap po namin mag-ina. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong niyo. Hindi po namin ito makakalimutan na ginawa niyo. Sobrang pasalamat po kami sa ginawa niyo. Thank you po, Idol. Maraming salamat po. Thank you, Sir Rafi, for the accommodation, fair treatment you gave me during the DNA testing process. I appreciate the respect and opportunity to explain my side despite the complaint against me. God bless you and your team, Sir Rafi. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo, dahil sinamahan niyo po kami sa ECDNA po. Antayin na lang po namin yung result ng DNA po. Maraming salamat po. Sir Rafi, maraming salamat po sa pag-DNA dito po sa ECDNA. Maraming salamat po. Ngayon, ito pong magpapatunay. Itong ECDNA Opo, result po, 99.9999%. Wala pong paltos to. At ito po ay tinatanggap sa korte bilang ebidensya. Pag dumating po tayo sa demandahan, wag sana, papaboran po ito ng korte. Dahil ito po ay siyensya. Okay? Now, okay. Andito na paternity report test. ECDNA. Walang paltos to. Suki natin to. Okay. Nandiyan yung mother, child, alleged father. Yan. Op. Nako. Ma'am, ang sinasabi niyo po, ma'am, Cheryl, may nangyari sa inyo ilang beses. Kaso sinasabi ni Sargento, minsan lang daw at meron ka para daw ibang mga nakakahalubilo doon. Anong reaction? Hindi po totoo yun. Yun lang po yung naisip niya kasi sa nakaraan ko po yun. Pero nung that time po noon, siya lang po talaga yung may nangyari po. May nangyari sa inyo. Sarge, nung huling natin pag-uusap, talagang dinidinay nyo na anak nyo itong bata na nandito sa amin nung last time at nandito ulit ngayon. Bakit nga ulit, sir, na dinidinay nyo? Bakit ayaw nyo pong kilalanin na anak nyo at sabi nyo hindi sa inyo? Ano yun, Sir Rafi, kasi may tropa doon na inamin niya na hindi sa akin ba daw yun. Sabi niya,
Sarge, umamin na yan sa akin. Sinabi na sa akin, Sarge, iba raw yung papa niyan. May nag-confess ba siya sa ibang tropa na hindi ako ang ama nun? So nagduda kayo na meron pang nangyari dito kay ma'am sa ibang tropa mo. O tapos yung sa tropa, sabi na, kasi sabi niya doon sa tropa, yung nag-confess siya doon, kaya ano to, ganito. Kaya, kaya nagduda na ako. Nantay ko na kung DNA, pero malaman naman. Tama nga po. Kaya nga po kami po nag-volunteer, nagagastos sa DNA. At ito po ay dapat tanggapin po natin whether ito po ay positive or negative. Kailangan tanggapin po natin dahil ito po ay sensya. At ito po ay tinatanggap sa korte. Ino-honor po to. Yes po. Sa kahit saang korte sa Pilipinas. Ma'am, ano sa palagay nyo? Kasi may allegation siyempre para maging patas tayo rito. May allegation naman si Sargento Lahagan, kailangan natin pakinggan, Opo. na umamin daw kayo sa kasamahan niya, tropa niya, na kung saan may nangyari din sa inyo ng tropa niya, na ang tatay daw talaga ay yung sa tropa. Yung before po yun, pero yung sa kanya po, hindi po totoo yun na may iba po akong sinabihan. Kasi nung 1 month pa lang po yung tiyan namin, alam po niyang buntis ako. Okay, nasabi niyo po sa kanya. Yes. And then nung nalaman po niya, nag-adjust sa akin and then nagpalipat po siya sa Pagadian, Zamboanga. Nagpa-transfer. Opo. Ang reason pagpa-transfer niya sapagkat galit siya, hindi niya matanggap na meron siyang baby sa inyo. Ay, Okay. therapy, hindi totoo yun, therapy. Yung sabi niya, mag-transfer ako dito, hindi yun. Ano yun, yung kasagsagan ng gira ng Sambunga, na-download ako dito. Okay. Yung Sambunga Seed, 2013 ata yun. 2013. Okay. Oo, na-download ako ng gira ng Sambunga. Therapy. Sige. Ito na, last na. Ay, nako. Ito na. 99.999%. Ibig sabihin, tuldok lang yung probability na hindi. Pero sure sa sure, pinaka-sure sa lahat ng sure. At tanong natin tong bata, anong feeling mo pag nakikita mo si Sargento? Anong naramdaman mo sa kanya? Masaya po. Ayun. May lukso ng dugo. Natutuwa ka pag nakikita mo siya. Masaya ka. Nagkita na ba kayo harap-harapan? Opo. Ano nangyari dun sa pagkikita niyo harap-harapan? Wala lang po. Nag-abot siya ng pera o wala? Wala po. Sargento, ito na po babasahin ko na po. Therapy, gusto naman po. Tatangkapin niyo po whether positive or negative sir Kasi ano to? Yes, therapy. Oo naman. Official to. Piling Okay. ang magsuporta kung positive po. Okay, ayon po sa DNA paternity report, result mula sa AZDNA, 99.999% walang mintis. Kayo po ang papa ng bata. Ito po. Sige po. Kailan yan. Akala mo kasi nagsisinungaling ako eh. Ito na po, patunay. Therapy, okay. Andyan na tayo kailang. Sarge, paano po to Sarge? Ito na po, bibigyan namin kayo ng kopya nito Sarge. Pwede mo na i-check sa ECDNA na kung saan nanggaling itong hawak-hawak kong report para makita niyo yung original. Although original to, is mga original. So anong pakiramdam niyo po Sarge na lumitaw na talagang kayo po ang papa nitong bata nandito sa amin ngayon? Okay lang naman therapy, kaya suportahan ko yung bata. Kasi kung ang dugo ko man yan. Kung dugo ko man yan. Dugo mo talaga sir. Hindi man yan. Yan sir, dokumento. Dokumentado. Therapy, oo. Kasi nandun na kami noon. Kasi pagkatapos, 6. Okay lang. Okay, tanungin natin yung bata. Okay, ngayon, pinatunayan na ng sensya na si Sargento ay talagang papa mo. Ano ngayon naramdaman mo na? Sobrang saya po. Sobrang saya. May mensahe ka sa papa mo. Wala lang po. Wag na lang. Okay, Sarge, ikaw meron kang mensahe sa anak mo? Ganito yung therapy, sige lang, suportahan ko yung bata. Hindi, pero ibig sabihin, sir, wala kang gustong sabihin sa bata. Kasi sabi niya, ever since daw, pag nakikita ka niya, may lukso ng dugo. At every time na makikita ka raw niya, masaya siya. Nandun yung feeling of happiness, the feeling of joy every time na nakikita ka niya. Ngayon, mas lalong sumaya siya nung malaman niya talaga na proven sa sensya na ikaw talagang papa niya. Lalo siyang sumaya. Ano pong mensahe niyo sa kanya dahil dyan? Pasalamat din ako sa therapy kasi yan, may anak na rin ako ng babae. Ayun. Saka, Siguro po, one of these days, kung mamarapatin po ninyo, pwede ko namin kayo sponsor na makita kayo mag-ama. Di ba, magkaroon kayo ng konting banding. Maski hindi nakasama itong mother, kayo lang ng bata,
siyempre monitored po namin, magkaroon kayo ng time with each other. Ano sa tingin niyo po, sir? Paano yun, Sir Rafi, kasi nabisi man tayo dito sa kung may time. Nasa Zamboanga kayo? Opo, Sir Rafi. Hindi sir, kung gusto niyo po sir, kung talagang interesado kayo makita yung bata, kami na po ang mag-sponsor, sasamahan po namin yung bata, pati nanay, of course. Ngayon yung nanay mag-stay lang sa hotel, tapos ngayon itong bata, dadalhin namin kayo sa isang restaurant at magkaroon kayo ng special moment together, makapag-banding, makapag-usap. Gastos po namin lahat, gastos po ng programa. Sabihin niyo lang kung kailan kayo bakante, yun yung time na pupunta kami. Ipaalam ko rin sa misis ko sa Rafi. Sa Papaalam misis ko rin niya. sa pamilya ko. Okay. Sige, naunawaan po namin yan. Kasi, Naunawaan po namin. Yung anak ko dito kasi grade 2 pa lang, wala rin nag-aalala sa kanya. Okay. Well, hindi namin kayo pipilitin, sir. Yung sa aming suggestion naman. Pero sige, sir, go ahead. Paalam kayo sa misis nyo kung papayagan kayo. Pag hindi, wala tayong magagawa. So yung obligasyon nyo na lang po dun sa bata, tuparin nyo na lang po. Yun na lang po yung sa amin. Yes, Sir Rafi. Opo. Yun na lang. Oo. At ikaw, ma'am, may gusto kong sabihin, ma'am Cheryl, kay Sargento? Ayan na, napatunayan kong anak mo yan, ha? Yun na nga kasi, Sir Rafi, para lang, kasi Sarge, opo. hiningan kasi ako ng pera nung una pa kasi, kaya sabi ko, hindi na natin. Pera. Naunawaan kita, Sarge, yung kasi nagduda ka, kasi may mga kwento na may involved na ibang third party, tropa, etc. Naunawaan kita doon. Pero ngayon, sir, ito na, magtatanggal sa lahat ng mga pag-alilangan nyo. Kaya yung bata, tulungan ko yung bata. Salamat. Opo. Pero, Hindi ko naman kasi yung sinabi mo na umalis ako dyan, yun, nag-download kami nung sigiran ng Sambuanga nun. opo. PO3 ako doon. Pero okay lang ba sa inyo, sir, yung cellphone number ninyo ibigay ko sa bata para kung halimbawa bakante kayo, may time kayo, then yung magtatawagan kayo ng anak mo. Okay sa yon? Okay lang po, Sir Kaso, Rafi, gano'n na lang para yung bata maalala yan. wala po siyang cellphone, eh. Walang cellphone yung bata. Sabi ko, hingi na siya sa tatay niya. Ako na lang, kami na magbigay ng cellphone. O yan, Sargento sasagutin namin yung cellphone ng anak mo para meron siyang Ganun na lang. pantawag sa'yo, Sarge. Yes, Sir Rafi. Para pwede kayo mag-video call. Okay. Sagot na namin yung Opo, cellphone, smartphone. Maalala yan. Maraming po sa inyo. Walang anuman. Para meron ka ng time makipag-video call sa papa mo. Opo, sila. Ngayon mismong araw na ito, bigyan ka namin ng pambili ng cellphone. Or mag-canvas ka muna kung anong cellphone meron yan, tapos bibilhin namin. Okay? Okay. So, Sarge, gano'n na lamang ha. Yes, Sir Rafi. Yung cellphone number mo, ibibigay namin sa bata. Or mamaya off-air, kayo lang po dalawa pag-usapin namin. Mamaya in 10 minutes or 15 minutes. Okay? Sarge? Yes, Sir Rafi. Okay. At saka syempre, itong si Ma'am Cheryl, off-air mag-usap kayo. Salamat, Sarge, sa time na binigay nyo sa amin, Sarge. Thank you po. Sir Rafi, maraming salamat po sa mga yung accommodation yung pinapunta ako dyan. So, yung galing Pampanga. Maraming salamat sa inyo po. Walang anuman po, Sarge. Salamat din po sa time na binigyan niyo sa amin, Sarge. Okay, ma'am. Sige, sagot ko na po yung cellphone niya para pwede sila magtawagan. Opo. Thank Okay. you po, Sir Rafi. Walang problema.